Unti-unti nang nagiging malinaw ang isa sa pinakamahalagang proyekto ng Philippine Navy, PN, ngayong taon, ang Frigate Full Complement Acquisition Project. Mula sa mga ulat sa Maynila at Seoul, nakumpirmang papalapit na ang paglagda ng kontrata para sa dalawang modernong frigates na magsisilbing dagdag lakas sa lumalaking surface fleet ng bansa. Ayon sa mga insider sa industriya ng depensa, ang kasunduan ay inaasahang maisasara bago matapos ang Disyembre 2025. Hindi lamang sa Pilipinas mainit ang usapin, kundi maging sa Timog Korea kung saan naglalabasan na rin ang mga ulat sa defense forums at mga publikasyon. Ang kumpanyang Hyundai Heavy Industries, HHI, ang nakikitang muling magiging pangunahing kontratista matapos nitong makuha ang tiwala ng Philippine Navy dahil sa maagang paghahatid at mataas na kalidad ng unang dalawang frigates ng klase Jose Rizal. Ang dalawang bagong frigates ay magkakaroon ng displacement na humigit kumulang 3,000 tonelada bawat isa at ituturing na multi-role combatants. Dinisenyo ang mga ito upang magbigay ng mas malawak na kakayahan para sa anti-submarine warfare, air defense at surface warfare bukod pa sa karaniwang misyon gaya ng maritime patrol, humanitarian assistance at disaster response. Sa ganitong paraan, mas lalawak ang kakayahan ng Philippine Navy na protektahan ang soberanya ng bansa, lalo na sa rehiyong pinagtatalunan gaya ng West Philippine Sea. Isa sa mga itinuturing na dahilan kung bakit nangingibabaw ang HHAI, ang tagumpay ng Jose Rizal class frigates. Ang BRP Jose Rizal, FF150 at BRP Antonio Luna, FF151 ay parehong napatunayang maaasahan, hindi lamang sa mga operasyon sa bansa, kundi pati na rin sa mga international na naval exercises. Sa katunayan, nakakuha sila ng papuri mula sa mga kaalyado ng Pilipinas, partikular mula sa Estados Unidos, dahil sa kanilang performance sa pinagsamang mga pagsasanay. Bukod sa technical na kakayahan, nakikita rin ng mga eksperto ang halaga ng fleet commonality. Kapag magkakatulad ang mga pangunahing barko ng hukbong dagat, mas nagiging epesyente at mas matipid ang gastos sa training, supply ng piyesa at maintenance. Dahil dito, natural lamang na piliin muli ng Pilipinas ang HH bilang partner para sa susunod na batch ng mga frigates. Ngunit higit pa sa usaping teknikal at logistikal, binibigyang diin ng mga tagamasid na ang proyektong ito ay isang estratehikong pahayag ng Pilipinas. Sa harap ng patuloy na lumalalang tensyon sa South China Sea, malinaw na layunin ng gobyerno na tiyakin na ang Philippine Navy ay may kakayahang makipagsabayan sa modernong panahon at kayang ipagtanggol ang pambansang interes. May mga haka-haka rin mula sa defense community na kung maisa sa katuparan ang kasunduang ito, posibleng magsilbing pinto para sa mas malawak na presensya ng HHHE sa ASEAN. Isa sa mga bansang madalas na nababanggit ay Thailand, na kasalukuyang nag-aaral din ng mga opsyon para sa kanilang modernisasyon sa hukbong dagat. Kung magtatagumpay ang HH sa Pilipinas, malaki ang posibilidad na madagdagan ang kanilang kliyente sa rehiyon. Sa kasalukuyan, tinatapos na lamang ng dalawang panig ang mga sensitibong detalye gaya ng financing at schedule ng paggawa. Ayon sa mga ulat, kapag natuloy ang inaasahang paglagda bago matapos ang taon, magsisimula agad ang konstruksyon sa Ulsan Shipyard ng HHE. Maaaring maihatid ang mga bagong frigates sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Depende sa takbo ng produksyon at integrasyon ng mga armas at sensor system. Para sa Philippine Navy, ang proyektong ito ay hindi lamang dagdag na 2 barko. Isa itong malaking hakbang pasulong sa pagsasakatuparan ng kanilang pangmatagalang layunin na magkaroon ng mas balanseng fleet structure sa ilalim ng Horizon 3 Modernization Program.
Para naman sa HHE, isa itong panibagong tagumpay sa merkado ng Timog Silangang Asya at patunay ng matibay na partnership na kanilang naitatag kasama ang Pilipinas sa nakalipas na 10 taon. Sa madaling sabi, ang darating na kontrata ay hindi lamang usapin ng barko o teknolohiya, isa itong simbolo ng paglakas ng depensa ng bansa, ng mas pinatatag na relasyon ng Pilipinas at Timog Korea at ng paghubog sa hinaharap ng Philippine Navy bilang isang mas makabagong hukbong dagat na handang humarap sa mga hamon ng rehiyon.